Niyabot ako ng ibang daan yun. May pagdaanan ka na yun. Hindi sa dito hindi naman lahat. Holding. Habang tulog pa ang apo ko. Hello. Hello, baby. May lagnat ang baby namin. How are you? Hmm? I love you, baby. Nag-fever siya kagabi dahil may ubo siya. It's okay. Gagaling ka rin, baby. Yes, I'm here. I'm here. I'm here.
Give me a little time first. Then I'll stay with you. Wait. I need to dry my pillow. My pillow cover. Okay. Ito apo ko. Talagang hindi mo pwede mo maiwanan. So yun mga mahal. Nakalis na yung, kanina pa nakalis yung mga anak ko. Ang aga-aga. Pero maaga din ako nagising. At pagkagising ng anak ko, nagising na rin ako. Pero normal kasi hindi kasi sila nagbe-breakfast. Dito, maybe bumibili lang sila sa drive-thru para sa almusal nila habang nagbebiyahe pa puntang Manila. Sa Manila lahat sila nag-work. So, yan. May sakit ang apo ko. Kahapon, kagabi, nag-umpisa yung ubo niya. At nilagnat na siya. So, babantayin ko lang siya buong araw. Hindi ako magtatrabaho. Tapos na ako. Maaga akong gumawa ng mga gawain. Nakapagsalang na rin ako ng bedsheet namin ni Daddy. So, yung mga kainday. Mga kainday. Meron ako dito. Ano ba sa Tagalog dito? Hindi ko alam. Sa Bisaya, ang tawag dito is labana. Oh, yan. Labana ang tawag dito. Wala man sa Tagalog dito. So, dala ito ng anak kong dalaga. Galing Bicol. Ewan ko kung saan banda nila ito nabili. So, hilaw pa ito nung dumating. Pero ngayon, medyo na siya. Overripe dito siya banda. Try natin buksan. Uy, hinog na siya. Kasi nagbabasa. Ang tagal ko na hindi nakakain ito. Ayan. Tawagin ko si Daddy para makakain din siya. Okay pa naman. Medyo may sira na siya. Dito ba? Pero pag kung maasim, tatapon ko ito. Okay ka. Gusto kong magkape, pero sobrang mainit pa yung panahon. So ito na lang muna. Ang apo ko andun, naglalaro sa kwarto niya. Dad, taon ka Dad? Laban na? Laban na? Yung dala nila Alexa? Kakain daw siya. Mga
tinanong ako ng anak ko kung gusto ko pa daw makita yung pangalawang apo ko, pangalawa sa panganay na apo ko, babae. Kasi pupunta daw dito sa Manila, may laro siyang billiard. So sabi ko sa anak ko, gusto ko siyang makita kasi ang tagal ko nang maliit pa siya nung huli ko siyang makita. Sa Pagadian kasi siya nakatira doon sa lola niya. Anak ito ng second son ko. So hintayin ko na lang muna siya na makita kami dito bago kami uuwi ng Zamboanga. Hindi ko alam kung anong petsang dating niya. Ang sabi ng isang anak ko, 5 or 6 ang dating niya, ang laro niya dito sa Manila. Naglalaro kasi siya ng billiard. So, hintayin ko na lang siya. Guyabano ba to? Ang tawag dito, guyabano. Hindi ko alam eh. Guyabano or ano? Laban na kasi ito sa amin eh. Lagi akong kumakain nito. Maliit pa ako doon sa probinsya. Masarap siya. Hindi siya maasim. Nandito ako sa likod bahay sa may dirty kitchen. Yan ang lababo namin. Lutuan. Kasi last time, maputik dito pag malakas ang ulan. Eh ngayon, may ceiling na. Sementado na rin. So, hindi na kami mapuputikan. Tinawag ko si Daddy kung kakain daw siya, pero hanggang ngayon wala po tumayo. Nanood ng TV. Tama na. Matasasakit ang tiyan ko. Dad! Ano ka dito? Kaya natapos dito pagkatapos. Kaya ano na? Yes! Guyabano? Guyabano pa. Tama pala ako. Guyabano pala to. Sa Bisaya. Maganda yan pag gawin shake. Shake. So yun mga kainday, hihintayin pa namin yung isang apo namin na darating bago kami uuwi ng Zamboanga. So pagdating namin doon, magiging busy kami ni Daddy kasi dalawa na lang kami. Andito na yung dalaga namin, nag-work. So marami kaming gagawin doon. Pupuntahan namin kaagad yung kabilang bahay at kahit ano nang
magiging sitwasyon namin doon. Pero tutulugan na po namin yun. Doon na kami matutulog. Kahit gagamit muna kami ng solar light. Kasi putol yung electricity doon. At wala din kaming connection ng tubig. So, titingnan namin kung makapag-connect muna kami for the meantime doon sa kapitbahay, doon sa matandaan na nagbabantay doon sa bahay. Or magpapalagay na kami ng bomba. So yun mga kainday. At yun naman sinabihan ako ng anak ko na bumalik kami. So sabi ko, after 3 months babalik kami. After 3 months, kung kailangan kanila or kung hindi sila makakita ng mag-alaga sa bata. Pero sabi naman sa akin ng daughter-in-law ko, for the meantime, mama daw muna niya ang magbabantay sa apo namin. So okay na rin yun. Yun lang, inisip ko lang din kasi mas matanda pa kasi sa akin yan at saka masakitin din yung balai ko. So, yun. Sana maging maayos yung pag-uwi namin doon at maayos yung pag-iwan ko sa bata dahil lagi niya sinasabi na I'm not going to allow you to go back, Mamila. You will not go back, Mamila. You will not go, Mamila. At umiiyak talaga siya, as in make be talaga siya. Kaya siguro hindi namin ipaalam sa kanya na aalis kami sa araw na yan.